Woo! Bangag na lipunan pala ang natupad, hindi pala yung bagong Pilipinas. Alright! Welcome sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ng mga balitang mahahalaga at tunay na nangyayari na siyang magmumulat sa atin sa katotohanan kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari ito para sa ating bayan. Ngayon, pag-uusapan natin itong mga balitang pag-i-small ni Congressman Rolando Valeriano sa mga atake ni VP Sara. Itong reaksyon ni Congressman Adjong sa mga sinabi ni VP Sara about sa 20 pesos na kilo ng bigas. At ang sinabi ni VP Sara na dahilan kung bakit kinidnap at dinala sa Den Haag si dating Pangulong Duterte. At pati siya ay kasama na rin sa mga bibigyan ng warrant of arrest ng ICC. Ngunit bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel at di pa kayo nakapag-subscribe, ano po ba ang dapat natin gawin? Pumindot na po! At huwag kalimutang pindutin din ang bell all button para hindi kayo mahuhuli sa mga balita at mga kaganapan dito sa ating channel. At pasuyo, isama niyo na rin po ang isang like dyan at pakishare na rin po ng ating video para mas marami pa po ang maabot at makapanood nitong ating video. Kaya ano pang ating gagawin? Wala na tayong ibang hihintayin. Umpisahan na natin to. Kasi baka matira pa ng iba, bibirahin ko na to. Noong nakaraang mga gabi, pala na kung saan dumalo si VP Sara sa ginanap na rally ni dating Manila Mayor Isko Moreno doon sa area ni Valeriano sa distrito ng Metro Manila. Ay, ng Manila pala. Ang distrito ng Manila. Bumanat doon si VP Sara. Galit na galit. At umarte pa doon si VP Sara. Dahil daw sa malaki na daw yung liig ni Valeriano at naiipit na yung boses nito, kaya ganun lang daw magsalita. Bagay ba mga kababayan? Alright, narito, basahin natin yung balita. Ang sinabi ni Valeriano tungkol sa mga sinabi ni VP Sara. Hindi umano matitinag si Representative Rolando Valeriano kahit na araw-araw laitin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang liig at tiyan. Grabe, no? Gumanti talaga si VP Sara. Face to face na talaga yung ganti ni VP Sara. Sa ginawa nilang katarantaduhan kay VP Sara, ngayon, nirisbakan sila. Ano ang masasabi nila? Masasabi niya, hindi niya papansinin. Kasi natatakot siyang baka lumala pa yung mga birada ni VP Sara. Kaya, ang sabi niya lang dito, ayon kay Valeriano, hindi mabubura ng panlalait ni Duterte ang kanyang ibinigay na serbisyo at mga nagawa para sa kanyang mga constituents. Kahit araw-arawin pa ni Sara at former Manila Mayor Isko Moreno ang panlalait sa akin sa liig ko at sa tiyan ko, hindi nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong na ihatid ko sa ikalawang distrito ng Manila. Sabi ni Valeriano.
Ang tanong, may mga nagawa ba kaya talagang mga project na pakikinabangan ng mga taga-distrikto ng Manila? Di ba puro ayuda lang ang inaabot nito? Ngayon, tatanungin natin yung mga taong nakatanggap ng ayuda. Hanggang ngayon ba, mayroon pa ba kayong pera na galing doon sa ayuda? Hindi rin umano bababa si Valeriano sa level ni Duterte na inatake ang kanyang itsura. Sabi niya pa, mabubuting tao at may wastong asal po kaming mga taga-Tondo. Hindi kami nakipagbastusan sa mga bastos, sabi ni Valeriano. Kasi si Valeriano pala chairperson ng House Committee on Metro Manila Development. Na? Hindi sila nakikipagbastusan. Hindi sila bababa sa level ni VP Sara. Yung ginawa nila doon sa bahay ng mga buhaya. Hindi ba nila binabastos si VP Sara? Di ba hindi nila nirespeto si VP Sara? Si VP Sara ang pangalawang pinakamataas ang posisyon sa gobyerno dito sa Pilipinas, di ba? Hindi nila nirespeto. Dahil hindi nila gumawa sila ng mga kwento kahit ano-ano na lang. Tapos ngayon sasabihin niyang bastos si VP Sara. Yung ginawa nga nila kay VP Sara doon sa Kongreso, binabastos nila. Kung birahin nila, parang kalibil lang nila. Samantalang si VP Sara ay ibinuto ng totoong mga botante na umabot ng 32 milyon katao. Di ba? Samantalang yung lumalait at naninira kay VP Sara sa Kongreso ay swerte na kung aabot ng 200,000 tao ang bumuto. Ngayon, sa pagganti ni VP Sara sa kanilang ginawang kabastusan, yan din ang sinabi nila. Sinabi ni Valeriano, binabastos siya ni VP Sara. Tanga. Kung hindi nyo binastos yung tao, natural, kahit ako, ganunin nyo ako Siyempre, gaganti ako. Baka hindi lang yung naabutin mo sa akin, Valeriano. Swerte mo lang kasi babae lang yung pero ano ngayon ang masasabi mo? Mananahimik ka na lang kasi natatakot ka kay VP Sara. Ngayon, dito tayo kay Adjong. Isa pa itong Adjong na itong bakla din to Ha? Nakinabang to nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, kung makabira kay VP Sara, parang kalibil niya lang din, no? Lakas din ng trip nito, no? Lakas din ng tama, no? Baka naman Adjong, sumusuyop ka na rin. Basahin natin itong balita. Ipinaalaala ng isang mambabatas kay Vice President Sara Duterte na sa panahon ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumaas din sa 70 pesos ang kilo ng bigas habang nakapasok rin sa merkado ang mga may bukbok na imported rice. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Sia Alunto Adjong na nakakatawa na nakukuhang mamintas ni VP Sara na sirain ang programa ng administrasyon, gayong malaking ginhawa at tulong ito para sa mga ordinaryong Pilipinong Pinoy. It is ironic that the Vice President is making efforts to lower rice prices to 20 pesos per kilo when during the administration of her father, rice prices even soared at 70 pesos per kilo in some areas, ayon kay Adjong. Really? May bigas bang umabot ng 70 pesos ang kilo noong panahon ni Duterte? Wala akong maalala. Kasi dito sa lugar namin, dito sa Caloocan, mayroong talipapa dito na kung magbinta yung mga
nagtitinda ay talagang nagpapataasan ng presyo. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa tuwing bibili ako ng bigas, wala akong nabiling 70 per kilo ng bigas. Sinungaling ka dyan. Sinungaling talaga itong mga hinayupak na ito. Ha? Basta lang kagawa ng kwento. Ito ang fake news. Magre-react pa siya. Mag-react siya ng masama. Bakit totoo naman sinasabi ni BP Sara eh? It's too late. Late na talaga. Kasi ang 20 pesos na bigas ay pinangako pa ni Bangag noong eleksyon. Pero alam naman natin na hindi talaga matutupad kasi imposible yun. Saan ka makakibil? Yung palay nga eh, binibinta na ng 15 pesos per kilo. Ngayon, pag kiniskis pa yan, maging bigas na. Magkano na? Kung ikaw negosyante, papayag kang maging binili mo ng 15 pesos kada kilo, gagastusan mo sa pagbiyahe, pagpapatuyo, tapos ipapakiskis mo pa para maging bigas na. Ibibinta mo lang ng 20 pesos per kilo. Ano ka? Bali? Kaya nga mahal ang bintahan ng bigas dahil itong mga middleman ay pumapatong pa bago makarating sa patong din ng seller. Walang negosyanteng papayag na magbinta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Itong bangag lang na administrasyon na ito. Kasi imbis na dapat ibinta nila ng bigas ng 30. Napakalaging bagay na yun. Kung kinuha nila ng 15 pesos ang palay, ibibinta nila ng 30. Kikita pa ang gobyerno. Sa halagang 30, hindi na mabigat yun para sa mga Pilipino. Kikita pa ang gobyerno, mabubusog pa ang taong bayan. Pero ang ginagawa kasi nitong ating gobyerno, para-paraan lang para makapangutang ng kukurakutin. Kasi kung hindi man kurakot tong gobyerno ito, bakit umabot na ng 4.64 trillion pesos ang nautang ng gobyernong itong kasalukuyang gobyernong ito na wala naman tayo nakikitang malalaking construction projects. Wala naman akong nabalita ang mga proyekto na nagawa ni Bangag. Ano? Ang proyektong ang achievements ni Bangag ay puro pagbibinta ng mga ari-arian ng gobyerno. Gold, pag-privatize ng NAIA, pagmibinta ng mga tagto 200 square meters na lupain ng gobyerno, at itong panukalang pagtaas na naman ng tax ni Recto. Yan ang project ng gobyernong ito. Bangag kasi ang gobyernong ito. Tapos ang lakas ng loob ng adjong na ito pagkatapos niyang makinabang. Pagkatapos niyang makinabang sa mga Duterte, baka naman naapektuhan din yung negosyo mo, adjong, nung panahon ni Duterte. Baka isa ka rin sa mga apektadong negosyante noon. Totoo ba, adjong? Sabi niya pa dito, ang reaksyon ni Adjong sa pahayag ni BP Sara na too late na ang programang magbinta ng bigas sa 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. Totoo naman talagang too late na eh. Kasi kung totoong para talaga sa mahihirap si Bangag, kahit sabihin niya na hindi niya kayang tuparin ang 20 pesos, ganito na lang. Ibenta natin ng 35. Pwede na yun.
Hindi na masyadong mabigat yung sa taong bayan. Kahit yung 30. Yung 30 hindi na mabigat yung sa taong bayan. Huwag lang yung 20 kasi 15 pesos o 17 kilos. 17 pesos ang kada kilo ng bili ng palay. Tapos, ibibinta nyo ng 20 lang. Ano ka? Sira ulo? Walang ganon. Kaya, nagulat lang ako din sa sinabi nito si Adjong na umabot na 70 pesos kada kilo ng bigas. Baka doon banda sa inyo. O baka kayo binibintahan ng 70 pesos per kilo ng bigas kasi nangungurakot kayo sa gobyerno eh. So yun, mga kababayan, dito na tayo sa sunod nating topic. Na kung saan inamin ni VP Sara na siya ay kasama sa listahan ng mga bibigyan ng warrant of arrest ng ICC. At sinabi rin ni VP Sara ang dahilan kung bakit dinala si former President Rodrigo Duterte sa Den Haag. Ito'y dahil daw sa election ng 2025 at 2028. Sabi ni VP Sara. Wala namang ibang rason na they will kidnap o pagkuha o pagdukot sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa bansa natin at dalhin nila doon sa ibang bansa upang maipakulong sa mga dayuhang, kundi iyon lang ang darating na eleksyon ay dahil malakas ang oposisyon sa 2028 election. Doon sa mga ayaw bumaba sa pwesto, pangahawakan nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang pwesto. The Vice President said in an interview in Karkar, Cebu. Sino itong pinapatungkulan niya na ayaw bumaba sa pwesto? Sino pa? Hindi si Bangag. Di ba? Sa tingin nyo, mga kababayan, kaya ba kinidnap at dinala sa Den Haag si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ba sa EJK? Comment kayo dyan, mga kababayan. Comment nyo sa baba. Pero para sa akin, hindi kinidnap para itago doon sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa extrajudicial killings. Dahil wala naman talaga extrajudicial killings eh. Kasi kung merong extrajudicial killings, dapat noon pa nakasuhan ng mass murder dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala nga makitang ebidensya si Dilima kaya hindi nila maitulak-tulak yung pagkaso kay Duterte ng extrajudicial ng doon sa sinasabi na extrajudicial killings eh. Isa sa dahilan kung bakit pinilit na itago si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil itong eleksyon nga, itong 2025 eleksyon, lalong lalakas o mas malakas o pinakamalakas talaga ang pinipilaban ngayon. Lalo na kung hindi nila kinidnap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mas lalong lalakas yan sa 2028 kung hindi nila tinago o niligpit si dating Pangulong Duterte. Kaya yung mga kababayan, hindi natitigilan ang mga Duterte, pati lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. Isasama din nila si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at yung tatlong dating Chief PNP ng Philippine National Police sa panahon ni Duterte. At ayon dito kay VP Sara, siya na po ang pang-last na bibigyan ng warrant of arrest. Pero baka mas mauna pa siya siguro. Kasi nga, siya talaga ang may pinakamatinding
record at pinakamahirap na kalaban ng mga Marcos sa darating na eleksyon sa presidential race. So anong masasabi niyo mga kababayan? So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo palang kalimutang iboto ng straight itong ating mga PDP laban, Senatorial Bolsa. Kasi dito tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi na para sa atin kasi nandito na tayo. Yung mga susunod nating henerasyon, mas lalong kawawa kung pababayaan lang natin sa kamay ng mga masokistang nakaupo nga sa gobyerno ang ating gobyerno. Kaya don't forget to like and share and subscribe at vote straight Duterte. Maraming salamat sa inyong panonood.